Our topic today is praise and worship. Ano nga bang yung praise and worship? Praise and worship is probably the most important aspect of the Christian life. Dahil sa worship and praise, tayong mga Kristiyano ay mas lalong napapalapit kay Lord. Sabi sa Psalm 104, sabi dito, enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name, diba? At sabi sa Psalm 22, sabi dito, that He inhabit the praises of His people. Sa Old Testament, people worship at Jerusalem, in the temple. Nung nakilala natin si Jesus, nakilala ni Jesus ang babaeng Samaritana, di ba ang sabi niya sa John 21:24, the hour had come when all worshiper must worship the Father in spirit and in truth. And the Father even sought such worshiper. Praise and worship is not just a song service where we sing song. It is not an outward performance. It has to come from the heart. Pero alam niyo ba na mas madaling awitan si God of how we express our love towards Him? Maraming kanta nagpapatungkol kay Lord. And may mga oras na kailangan natin i-declare God and make His praises known. Pero para sa akin, mas importante sa akin ang kantahin kung ano man ang gusto kong sabihin kay God. Kasi doon ko lang na-express yung gusto ko talagang sabihin sa Kanya. Minsan magagawa natin isang panalangin ng isang kanta, pwede din tayong mamili ng isang favorite nating Christian song. Diba? At yun ang ulit-ulitin natin kantahin. Kasi ako, ang favorite Christian song ko yung I love you so much, Jesus, I love you so much. Alam niyo ba, dahil sa kanta na yun, ay ang isang amo kong atheist ay naniwala sa kay Jesus. Kasi yung parang, pag kinakanta ko yun, feel na feel ko na talagang sinasabi ko sa kanya na, I love you so much, Jesus, I love you so much. Kasi minsan tayo, di ba, natatouch tayo sa isang kanta, lalo na pag worldly, di ba? Katulad ng Pusong Bato, talagang tumitimo naman talaga sa atin, di ba? Yung, paano kung Christian song pa yun? Kasi ang Christian song, it's all about Him. Kasi ang worldly song, it's all about us. Yun yung sinasabi dito, pwede din tayong mamili na sa favorite ating Christian song, ulit-ulitin natin kantahin. Napakaraming aspect ng praise and worship. But the most important aspect para sa akin, your own praise and worship time with God. Di na natin kailangan pa ang musical instrument. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be given to you. Karamihan sa atin, we think of our devotional time with God. At pag nagkakaroon tayo ng quiet time with our God, kinakausap natin siya at kinakausap niya tayo. Ngunit, ang importante, we need to get into His presence. At kailangan sa paraang gusto ni Lord at hindi sa pamamaraan nyo. Gusto lang natin, we can enter His presence with thanksgiving and praise. Sabi sa Psalm 104, diba? Yung sinabi kanina, diba? Enter into His kingdom. Kung di pa natin nagagawa yung pagkanta, diba, talaga namang minsan, hindi naman tayo gifted lahat sa boses, diba? Pero hindi naman kailangan ni Lord na maging katulad ka ni Celine Dion or ni Adele para lang kantahin, yung i-express mo yung feelings mo sa Kanya. Hindi naman, diba, hindi na natin kailangan magpa-voice lesson para lang kumanta, para lang i-express ang love natin kay God. Kung di pa natin nagagawa yung pagkanta, lalo na pag mag-isa ka lang, parang awkward, di ba? Talaga namang napaka-awkward, lalo na talagang pag narinig mo ang boses mo ay talagang boses pala ka, napaka-awkward. Pero isipin natin lahat that it is God's will for you to worship Him and to make this utmost importance and part of your daily routine. Here are some guidelines to follow. Shut yourself in a room you feel awkward. Sabi nga, di ba, meditate His Word. But this time, sing a song. Mag-umpisa kayong sabihin kung gaano mo siya kamahal at gawan mo ng melody. Naalala ko yung sinabi ni Diana,
na ang wish daw niya, talagang pangarap niya ay mag-sing to the Holy Spirit, di ba? Yung parang speaking of tongues, di ba? Na parang gusto daw niya magkaroon ng speaking of tongues na para ma-express yung kasi ang speaking of tongues, dun yung lumalabas yung Holy Spirit. Talagang, alam niyo yun, yung nanggagaling dito. Di ba? Melody, damhin mo yung presensya. Kung wala kayong maisip na word, buklatin nyo yung Bible nyo. At pumunta kayo sa Book of Psalm. Dahil marami doon nagpapatungkol sa praise and worship. Mag-umpisa kayo ng 10 to 15 minutes. And soon, you will look forward to your time in praise and worship. At magugulat na lang kayo, isang araw, part na yun ng daily routine nyo. Di naman tayo obligado na gawin to, pero it's an awesome privilege to come before His presence with singing. Dahil aminin naman natin na mas madaling kumibasado ng kanta at ulit-ulitin ito, paano pa kaya ang Christian song, di ba? Katulad lang, di ba? Ang pusong bato. Alam nyo ba, ang lyrics talagang hindi nyo naman sinerch, di ba? Pero ulit-ulitin nyo sa YouTube, ay talagang kinabukasan, kinakanta nyo na, ultimo yung verse 1 hanggang dulo, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, na parang kung nagkakaroon tayo ng oras para sa makamundo, let us give time para sa isang Christian song. Di ba? Katulad nung maghanap kayo, hindi to obligado pero gusto ko lang iparamdam sa inyo sa bawat isa kung kaano ka-awesome at maging isang privilege na maramdaman yung presensya ni God kahit nag-iisa lang kayo. 'Di ba? Yung maghanap kayo ng isang favorite song nyo na Christian song. Pero ang mairekomenda ko kasi talaga doon ako talagang nanginginig yung laman ko pag kinanta ko yung I love you so much, Jesus. Umpisahan nyo 10 to 15 minutes pagkatapos nyo ng quiet time. Doon yung mararamdaman yung presensya ni God na nanggagaling talaga na hindi mo ma-explain. Diba? Paulit-ulit nating sabihin how much we love Him. Sabi sa Psalm 100, 1 to 5. 1 to 5. Shout for joy to the Lord at the earth. All the earth, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Know that the Lord is God. It is who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Pag nabasa niyo itong verse na to, matatanong niyo sa sarili niyo na He really truly deserves to be worshipped. Hallelujah. Kasi sabi dito, He is the Lord of our God, and He made us. Wala kang kamay ngayon, wala kang mata, wala kang ilong, wala kang bibig kung hindi dahil sa Kanya. At hindi ka nakatayo ngayon, hindi ka nakaupo ngayon dito kung wala sa Kanya. Amen. So He truly deserved to be worshipped. He really, truly deserved to be worshipped. Diba sabi dito na, worship the Lord with gladness. Diba kasi minsan may mga times tayo talaga na we are so depressed. Tao lang tayo Pero pag pinairal pa natin, ipinadelay routine natin to worship our God, magkaroon man tayo ng depression sa buhay natin, napakakunti na lang. Kasi, mapipil mo yung joy sa gladness sa puso ng bawat isa. Diba sabi dito, for the Lord is good and His love endures forever. His love endures forever. Doon pa lang sa words na yon talagang baka pag minuto, pitumpuri mo na talaga si Jesus Kasi His faithfulness continue through all generation kahit sa kaapu-apuhan natin, di ba? If you really truly love our God, give time. Give time to Him. Kahit 10 to 15 minutes lang a day at masasabi nyo na magiging daily routine nyo na yon. Yun lang po, to God be the glory.
Ang kwento ko po ngayon ay ang 3 puno. Wow. Oo, hindi na balbas ng leon. Sa minute lang po. Wait lang po. Wait lang, huwag na po. Okay na po yan. Ang kwento po natin ngayon ay ang 3 puno. Dati po, di ba, ang sabi doon, nung isang linggo ang balbas ng leon. Ngayon naman po ay ang 3 puno. Sa isang bundok, may 3 puno na nangarap. Sabi ng unang puno, gusto ko pag may kumuha sa akin, gawin akong treasure chest para ilalagay sa akin ay isang kayamanan na gusto ng lahat. Sabi ng ikalawang puno, ako gusto ko mag-iisang napakagandang bangka para lumayag sa dalampasigan. Sabi ng ikatlong puno, sana walang kumuha sa akin. Maging mataas akong puno na abot sa langit at maabot ang Diyos para pag nakita ko ng mga tao, mapapatingala sila at maaalalang may Diyos. Ngunit isang araw, may mga ngahoy at pinutol ang 3 puno. Ang unang puno ay excited kasi inukit na siya. Ngunit nagtaka siya dahil hindi treasure chest ang ginawa sa kanya, kundi isang pakainan ng hayop. Kaya nalungkot siya. At ang pangalawang puno ay ginawa na din. Natuwa siya dahil ginawa siyang bangka, ngunit ordinaryong bangka lang para sa mga mangingisda. Ang ikatlong puno ay nagtaka, bakit ganun ang ginawa sa kanya? At nakaramdam siya ng kakaibang dumaan sa mga bato, sa rough road, at may isang taong pilit siyang binubuhat. Balik tayo sa unang puno. Pinangarap niya na maging isang treasure chest, ngunit masigit pa sa treasure ang nalagay sa kanya. Nung pinanganak si Jesus, yung pagkainan ng hayop ang naging crib niya. Yung pangalawang puno, sa yung sinakyan ni Jesus nung naglayag sila sa dagat at pinatigil niya ang bagyo. At ang pangatlong puno, sa yung krus na pinagpakuan ni Jesus. Moral lesson, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Nakala natin, di natin nakuha. Ngunit mas maganda palang patutungahan ito kung ibibigay natin ang lahat ng pangarap sa pamamaraan na gusto niya. To God be the glory po. Amen.